Sa inyong lahat, ito pong muli si Madam Chair at magbabahagi po tayo ngayon. Marami pong nagtatanong sa atin kung kumusta na yung ating pag-business na salted egg. Kaya samahan niyo po ako. Tara! Yan mga ka-cheerfully, narito po tayo ngayon at tayo nga po ay natanong na naman kung kumusta po yung ating ginagawang itlog na maalat, yung salted egg po natin na ibinahagi natin nung nakaraan sa kung paano ang paggagawa. Well, bibigyan ko po kayo ng ng update about that. Okay naman po nung mga nakaraang buwan po is napakaganda po ng ating business kasi dati diba nag-start lang ako sa 3 piraso na duck at 4 na piraso na chicken na inano natin, pinermented po natin as become salted egg. So ang ginamit lang po natin is salt and water at makikita nyo rin po kung saan vlog ko po yun ibinahagi sa inyo. Basta ang ratio po niya is sa isang cup na water isang cup din na sa 2 cup na water ay 1 cup na asin. Tapos ang gusto po ng aking mga customer is hindi po yung masyadong maalat. As being OFW po kasi mas gusto nila yung pagkain na madalian. So pag hindi very salty kasi pwedeng papakin nila at yung mag-ano lang din ng kamatis. Parang ganun ang gusto nila. Kaya nileles po natin yung araw o yung weeks na atin pong ginagawa. Supposed to be po dun sa is 1:1 po is 2 weeks pwede na po siya. Pero pag ginawa po natin na 2:1, 2 water and 1 is salt, it's either 3 weeks or 4 weeks po nating ibababad. Kung hindi naman po nagmamadali, why not po na iles natin ang asin para din po makatipid. Kumbaga, bali ang ginagawa ko po is every week meron po akong isang tray na binababad, pinifermented para po every week po ay meron po akong na ibibinta. Hindi po ako naglalako o whatever. Yung mga dating customer ko po is nagre-reorder na lang po sila tapos minsan pinapanregalo nila sa iba nilang kaibigan. Then sila na rin po ang nagsasabi dun sa iba na sa akin nga po ay makakakuha sila ng ganon ang price. Compare po dun sa galing sa Pilipinas na salted egg is mas mura naman po talaga sa ginagawa ko. Well, sa Pilipinas po kasi pang ilang kamay na po yan, pang ilang tao nang hahawak. Umpisa dun po sa gumawa ng itlog, dun sa tindahan pinagbibintan, tapos yung bibigyan papunta dito, talagang malaki po talaga ang ating babayaran. Kumbaga. So, kung marunong po tayo at favorite natin ang salted egg, why not na pag-aralan po natin ang paggawa ng itlog at ilalagay po dyan sa description kung paano po ang gumawa ng salted egg. Yung paggawa po ng salted egg at ninyo na pong, pero kung hindi na po nyo panoorin yan, ang gawin nyo lang po halimbawa isang tray na po ang bibili nyo, isang tray na duck. Yung duck po kasi yung ganito, yung puti. Yan. Mayroon po kasing, pero may puti din po na chicken. Mayroon pong may gusto na duck, mayroon din po may gusto na chicken sa aking mga customer. So, I prefer both po. So, yan. Pero mas nakakarami po ang may gusto ng, ng duck. So, halimbawa gusto nyo pong gumawa, kahit hindi nyo po na rin yung videos ko po po lang kayo. Yung lahat ng egg, ilagay niyo po sa halimbawa sabihin natin sa isang lalagyan. Tapos lagyan niyo po ng tubig. Tapos anuhin niyo lang po yung tubig na kailangan yung itlog po ay nakapailalim sa tubig. Much more ang water than the egg. So yung tubig po natin na
inano po natin doon sa itlog. Yun po ang tatakali natin. I-make sure, ano natin, kung ilang cup po yun. Tapos, siyempre, hindi naman yun ang ating pakukulan. So, yung, kung halimbawa, 6 cup po siya, 6 cups po na water ang ilalagay po natin sa lutuan. Dahil kailangan po natin, tukulan po yun, kasama po nung asin. Haluin lang po natin ng haluin hanggang ang asin po ay matunaw. Huwag din po kayong mag-alala kung hindi talaga lahat ay matutunaw ng asin. Ilagay nyo lang din po ma'am sa isasama pa rin nyo po yun. So, ang gagawin nyo lang din is hugasan nyo po yung itlog kasi minsan po ang egg po is maraming putik o yung dumi ng duck. So, linisin po natin. Pwede natin gamitan siya nung vegetable soap, yung pag-spray o yung fruits spray na sabon. Pwede po natin gamitin yun para po malinis ang ating egg na ibababad. So, kapag napakulo na po natin yung ating tubig na may asin, ipapalamigin lang po natin siya. Kapag malamig na po, ilalagay po natin sa isang lalagyan. Either na may takip o walang takip, is fine. Ang ginagamit ko is parang ano ba tawag doon? Parang balde na plastic. Yun ang ginagamit ko. Kaya yung malaking Tupperware, yung malaking box na may takip po siya, yung may handle na gano'n na pwede po ang isang tray ang nailalagay doon. So, isang box lang po. So, pag napakulunan niya at napalamig nyo na, nailagay nyo na doon sa lalagyan, ilagay nyo na po yung egg. Tapos, kasi yung egg, lulutang po siya. Magkaroon po kayo ng ganito. Ziplock. Lagyan nyo po ng tubig. Tapos yun po ang ipapatong nyo sa ibabaw po ng egg para lubog po talaga yung egg. Then, kung may takip po siya, tatakipan po natin. Tapos lalagyan natin siya ng black plastic bag para po makulum yung madilim. Tapos ilalagay po natin either sa ilalim ng bed natin o yung cabinet po natin. Basta sa madilim po natin siya ilalagay. Kung gusto po natin ay yung normal na maalat, ano po siya, 3 to 4 weeks po. Kapag yung katamtaman lang naman po na pwedeng kainin po natin ng normal, yung napapapak natin, 2 weeks lang po, pwede na po natin gawin yun. So, yun po ang ating hindi po ako kung sino lang po yung nagme-message sa akin na pwede bang magluto ako. So, it's either Thursday or Sunday. Yan, nagluluto po tayo ng Wednesday at saka Sabado para po madala natin. Katulad po ngayon, it's Saturday. So, meron po tayong mga nagawa. Ilalagay na nga po natin sa bag yan ang ating mga ibebenta. Ay, mga order po sa atin. So, yan. Puno na yung bag ko. Yan. Meron po tayo na. Yan na po siya. Kaya atin na pong i-impake para po bukas, madali na po ang ating pag-alis. Kasi maaga po tayo. Hindi ko po. Excuse me po. Pasensya na po. Mayroong tumawag. Ayan. Ay, nag-message po pa. Kung may nakaalala sa akin. Bali po ito is 6 na piraso. Yan. Ang binta ko lang po dito is $3.50 ang isa. So pag binili po nila ng tatlo is 10 Hong Kong dollars. So makakaminos pa sila ng kasi dito po ay kano ang isa? $10 po ang isa pag galing sa Pilipinas. So sa akin po is tatlo na kaagad ang kanilang salted egg. Kaya kung kayo po ay mahilig sa salted egg, i-message na lang po ako para pumorder kayo sa akin. So, mas makakatipid po kayo dahil 1:3 na po yun. So, kung pupunta po tayo sa Worldwide o doon sa mga bilihan na mga Pinoy store po is, so, isa lang po ang mabibili natin doon sa $10. Sa akin po ay 3 na. So, yan. Meron po nung umu-order sa atin ng 6. So, yan ay $20. Yan. Meron din pong 4 ang binibili sa atin. Meron din pong 3. Meron din pong 1. Katulad po nito, 3 yan. Yan. Yan ang $10. Bali may na tayo na paano sa kanila na $1. 50 cents. Yung pinaka natin sa kanila, tawad. Siyempre Pilipino, may tawad talaga. Yan. So, yan po.
Kaya, yan, nag-i-impake na po tayo para sa bukas. Medyo madami-dami. Maano nga lang po. O, diba? Ayan po ang ating bibit-bitin bukas. So, yan po ang ating ano po ngayon sa atin pong medyo business kahit papano sabi nga kahit barya po yan kapag pinagsama malaki pa rin po, okay na rin po kaysa wala. So yan po ang ating update po sa ating diba, okay na po yun kahit papano pwede na pong pang-alawan sa isang holiday ang tubo. Kapag nabinta po natin ang isang tray, medyo ano din naman. Kahit na po 10 piraso sa $10, may tubo pa rin naman po siya kahit papano. Tubong incheck, sabi nga. Mas maganda na po yung barya lang ang tubo natin, pero tuloy-tuloy po ang ating so parang na rin po. Yang parang tulong na rin natin sa ating mga kapwa OFW na hindi ganon kalaki sa food sa mga employer. At ganon din po sa mga sa mga ano bang tawag doon? Sa mga food allowance. Malaki po ang matitipid nila kapag sila po ay ganito ang kanilang order. Diba? So yan, hindi tayo magkaintindihan sa paglalagay kasi medyo napaliit ang ating bag. Yan. So, atin po munang ayusin. Pasensya na po yan ang ating update sa ating paggagawa ng egg food na maalat. Marami po kasi tayong bit-bit bukas kasi may mga ipamimigay po tayo na kung ano-ano na ibinigay din po ng ating employer. So, kailangan din nating ipamigay kasi nga mahirap naman pong naka-stock dito sa bahay. So, yan. So, yan po ang ating update sa ating egg. At meron din naman pong umu-order na combine ng egg at ng chicken at saka ng duck. So, yan. Kaya, pag uwi ko po ng Pilipinas, magpapaturo din po yung bunso kong kapatid. Shout out nga pala sa isip po kayo ng inyo pong magiging negosyo. Why not try ang paggawa ng salted egg? At comment down below lang po para maturo ko po sa inyo ng maayos. Pwede po ako maging po sa inyo how to do it properly para po maggabayan ko po kayo. Maraming salamat at hanggang sa muli at kung inyong naibigan po ang video na ito, like, share, and comment down below. At siya hindi pa natin kaibigan, hit the notification bell para po lagi kayong updated sa Madam Chair channel. Bye-bye! God bless! Bye!